Eto mga boss, meron tayong Suzuki Swift. Basic sharing lang to mga boss. Ang nangyayari dito sa Suzuki Swift niya, lagi raw nag-uubos ng kanyang brake fluid. So dagdag siya ng dagdag. Pero napapansin niya, wala naman daw tagas yung sa may gulong niya o sa mga preno niya sa gulong. Kahit silipin niya yung sa ilalim, mapaharap likod, ay wala pong tagas. So ito mga boss, basic sharing lang to para dito sa Suzuki Swift o kahit sa anumang sasakyan mga bossing. Ayan, so ito yung isi-share natin ngayon. Isi-share ko sa inyo kung saan napupunta yung brake fluid nito, yung tagas, laging nauubusan yung kanyang brake master ng brake fluid. So, dito ipapakita ko sa inyo mga boss kung saan nagiging problema pagka walang tagas sa gulong ay nauubos yung brake fluid. So, dito, ayan, nagpakalas tayo ng brake master. Ito yung susunod nyong i-check mga boss pagka wala kayong makitang mga leak sa inyong preno sa mga gulong nyo, ay dito po nyo bubuksan dito sa brake master. So dito sa gulong nyo mga boss, tuyo yan. Yan. So lagi daw siya nagdadagdag ng brake fluid. Hindi niya malaman kung saan napupunta kasi wala naman siyang tagas dyan. Ayan, hindi nagbabasa. Ayan, oh. Tuyong-tuyo. Pati yung sa harap, wala rin siya makitang tagas. Kaya nilapit ni boss sa atin, bakit daw lagi nauubos yung brake fluid? Eh wala naman siyang tagas dyan sa mga brake niya rito sa kanyang gulong, no? So kaya dito mga boss, pag nangyari din sa inyo, so dito natin titingnan yan. Dito pupuntiryahin natin dyan. Yan, pakalas tayo ng brake master. Baka mangyari din sa inyo, hindi lang Suzuki Swift ang nangyayari na may mga ganitong problem. Lahat po ng sasakyan ay pwedeng mangyari yung mga ganitong nauubos yung brake fluid pero wala kayong tagas sa mga gulong. Basta, yan. Okay, buti mo lang yan. Ayan o, lumuwa o. Tignan mo. Yan. So dito po ayan, huwag mo ipatak sa pintura. Dito po tumatagas yung brake fluid niyan. Pag wala kayong nakikitang tagas sa mga gulong nyo, tapos nauubos dito, ibig sabihin dito na po na lumulusot yung inyong brake fluid. Sira na yung repair kit or buong brake master nyo. So saan ba napupunta yung mga brake fluid na tumatagas dito? Dito po pupunta yan sa diaphragm ng inyong hydrovac. Ayan, kung makikita nyo, ayan yung brake fluid sa loob. Yan, napakadelikado na mga ganito na tumatagas yung brake fluid sa inyong brake master. Mapapalaking gastos. Unang-una, diaphragm, goma po yung sa loob nito. Pag pinabayaan nyo po yan, masisira din po yung diaphragm or goma nito dahil sa init ng brake fluid. Kaya pag nangyari sa inyo yun, pull out nyo rin yung hydrovac para malinisan yung inyong diaphragm sa hydrovac para hindi tuluyang masira. Kasi pag nasira ito, dalawa na papalitan natin, brake master tsaka hydrovac. Kaya masisave pa natin yung hydrovac nito pag nilinisan natin. Kasi andito yung mga brake fluid kung nakita nyo. Ayan. Ngayon sa loob, dami. Ayan o. So, baba natin yung hydrovac din yan. So, ito yung papalitan natin. Yung brake master niya. Baba mo. Oo, baba mo yan. Andun yung tornilyo niya sa may pedal sa loob. 4 na piraso. Ano ka ng Trobolight yun. So, ayan na nga mga boss. Dahil may brake fluid yung hydrovac natin, para masave pa natin na hindi gumastos ng malaki si boss sa kanyang preno. Ganito lang din po ang gagawin niyo. Itapon niyo yung brake fluid na pumasok dito sa ating hydrovac. Tapos linisan niyo lang po ng mabuti. Kasi maaari pong lumobo yung goma niyan o yung diaphragm sa loob. So magkakadoble po yung ating gastos. Ayan. Sana nakapag-share ako mga boss kahit basic lang na problema. Nangyayari to sa lahat ng mga sasakyan mga bossing. Hindi lang po sa Suzuki Swift. Ayan mga boss. Konting sharing lang po. Salamat po sa inyo mga bossing. Pagkatapos nating malinisan, makikita nyo bakbak yung pintura ng hydrovac natin. Yan po yung sign na
nagkakaroon na ng tagas yung inyong brake master pagka ganyan nababakbak yung pintura ng ating hydrovac. Sa mga nagtatanong naman sa ating location, ayan na po sa ating screen. So andyan na rin po yung contact number natin. Pwede kayong tumawag or mag-text para ma-schedule ko po ang inyong sasakyan.